Kasaysayan, pakinggan! Dito lamang yan sa ating palatuntunan mga kapitbahay. Ang ating... Saturday Line! Kagapay ang inyong abang lingkod. Walang iba. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Welcome sa ating second hour ng ating FSL, ang ating... Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Line. Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating palatuntunan mga kapitbahay. Ang ating issue today, sabi ko na nga sa kabila ng mga pagsaludo ng international constitutionalists, paghanga nila sa 1987 Constitution ng Pilipinas, isa sa the best, sabi nila. Subalit sa kabila nito, para sa akin, sa kalagitnaan ng mga nagaganap sa kasalukuyan sa bansa, I would consider the Philippine democracy is a fake. Ang demokrasya sa ating bansa ay replika ng old-style soap opera dramas. Isang aktor, marami ang mga kontrabida. At ito ay hindi darating sa punto na ito kung wala ang root cause of all evils, ang dynasty ng mga pamilya na ito na nandiyan at naluklok sa kapangyarihan ngayon. But before anything else, bakit umabot sa sukdulan ng mga insidente na ito? Bakit umabot sa kasuklam-suklam na bahagi ng kasaysayan ng bansa? Ang kwestiyon ng dynasty sa Pilipinas. Ito'y dahilan sa talamak, kitang-kita naman natin ang mga ebidensya. So bago natin pag-usapan ng malawakan ng issue na ito, nais kong ipaabot sa inyo ang report na ito na Vivian Gulia. Ito ay, kumbaga dito ay mapipitas natin at makakatas natin ang pinagmulan at ang katapusan ng issue na ito. The issue of impeachment of Sara Duterte. Pakinggan natin muna ito at dito natin sisimulan ang ating usapan sa ikalawang bahagi ng ating insights. Bago isinara ang sesyon ng 19th Congress Miyerkules ng gabi, naglabas ng saloobin si House Speaker Martin Romualdez sa harap ng mga miyembro ng Kamara kaugnay ng utos ng Senate Impeachment Court na isauli muna ang inihaing Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte habang inaantay ang sertipikasyong alinsunod sa saligang batas ang naging proseso sa Kamara at ang resolusyon mula sa mababang kapulungan ng 20th Congress na ipagpapatuloy nito ang pag-usig sa reklamong impeachment laban sa bise. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. These articles were transmitted by the chamber in accordance with the Constitution and with the overwhelming support of 215 members who answered the people's call for accountability. Legislators. Giit ng lider ng Kamara, maingat na ginampanan ng mababang kapulungan ang tungkulin nito at sinunod kung ano ang nakasaad sa batas. Our duty is clear: to seek the truth, to uphold transparency, and to demand accountability without fear, without favor. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Tiniyak din ni Romualdez na hindi aatras ang Kamara sa tungkulin nito sa impeachment trial ni Duterte at susunod ito sa mga rekisito ng impeachment court para matiyak na magpapatuloy ang proseso. Sa kabila rito nagdesisyon ng Kamara sa plenaryo na huwag munang tanggapin ang ibinabalik na Articles of Impeachment hanggat walang tugon ng impeachment court sa mga paglilinaw na hihingin ng House Prosecution Panel kaugnay ng utos nito. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Thank you, Vivian. Alam mo, hindi ko binibigyan ng bigat itong mga pahayag ng mga politiko itself.
Ang aking pinagbabatayan dito at binibigyan ng timbang ay yung mga neutral personalities and associations or organizations. Like for example, yung mga law schools, yung mga law organizations sa mga paaralan, UP, LaSalle at kung saan-saan pa. And most of all, ang opinion at pahayag mismo ng PhilConsa, ang Philippine Constitution Association sa bansa. Ang haligi ng mga magagaling, may malawak na kaalaman sa saligang batas ng ating bansa. Philippine Constitution Association. Ano ang sabi nila? Sabi sa kanilang opisyal na pahayag, this action raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Nagbigay ng babala ang PhilConsa. It may constitute grave abuse of discretion and risks undermining the most fundamental principle of our constitutional democracy. Yan ay PhilConsa. Kumbaga, hindi man ako naniniwala sa mga pahayag ni Martin Romualdez, pero dito sa mga nauna ng mga pahayag ng mga organisasyon, samahan, estudyante, professors ng batas mismo ang sumasalungat sa kasalukuyang mga nagaganap ngayon sa Senado. And to me, it is alarming. Balikan natin, kumbaga, break muna tayo sa kasalukuyan. Alam natin lahat kung ano mga nagaganap ngayon. Ang iba ay, kumbaga, baliwala sa kanila ang issue. Pero doon sa mga nakakaalam sa mga konsekwensya, kung ano ang mga future happenings na maaaring maganap, nababahala ang mga ito. So balikan natin ang kasaysayan. Sabi ko na nga kanina, ang ating demokrasya nagsimula kay Manuel Quezon. Nagsimula kay Manuel Quezon. Ano ang sabi ni Manuel Quezon? It is, I prefer a government run like hell by Filipinos to a government run like heaven by the Americans. Congratulations dyan sa second floor, Mr. Manuel Quezon. Natupad ang iyong pangarap. Nagkalintik-lintik ang demokrasyang maganda sa daigdig, sabi ng mga constitutionalists. Pero ngayon, ang peke na demokrasya ang tinatamasa ng mga Pilipino. Sabi ko na nga, ako'y nabuhay sa broadcast panahon ng mga noong pang mga panahon, anong tawag nila ng mga hindi millennia. Noong mga panahon, 1964 na ako'y magsimula sa broadcast. Ang napapakinggan ko noong mga araw na yon at ang mga nung ako'y bata pa, soap opera dramas. Bakit pinangalan ng soap opera dramas? Ang mga sponsors kasi nitong mga drama na ito ay mga factory ng mga sabon, mga nagdi-distribute ng mga sabon, hatid sa inyo ng perla. Di ba? Ganyan eh. Hatid sa inyo ng kamay. Ganyan. Yung unang nakakisla natin, parang June de Valencia, alam mo yan eh. Soap opera dramas. Ito ang inyong Tia Deli. Diba? Dear Eddie. Soap opera dramas. Sandamakmak. Yun ay binuhay ngayon ng Senado ng Pilipinas. Soap opera dramas. May isang bida. Sandamakmak na kontrabida. Hindi ko sinasabi na bida riyan si Chis Escudero. Siya ang lead ng mga kontrabida. Baka si Risa Hontiveros pwede na mag-qualify doon sa bida. O ang taong bayan na dumadakila
sa demokrasya ng bansa ang bida. Kaya lamang maraming mga demonyo na mga gumagawa ng batas ang binabaluktot ang kanilang trabaho. Bakit nagkakaganon? Bakit namamayagpag itong mga ito? Dynasty. Political dynasty. Sa kasalukuyan, ang kanilang digmaan ng dynastiya sa bansa umabot na sa maigting na bahagi nito. Umabot na sa matira ang matibay. Ano nga ang sabi ni Sara Duterte? I want a bloodbath. Sara Duterte. Dynasty war. Matira ang matibay, ang tao ang patay. Tandaan po natin yan pag tayo'y nagpabaya sa ating mga responsibilidad. Itong digmaan na ito ay napunta sa dalawang faksyon ng mga dynastiya. Pinalalakas ang mga dynastiya na ito ng kanilang mga cronies. Nakakita naman ninyo sa panig ni Sara Duterte, it's unquestionable. It's unquestionable na mga alalay nito na andyan ay nakararami. Kaya si Chis Escudero, nakita niya, nakaw, gusto kong maging presidente sa susunod na mga panahon. Dito ako kakapit naman ngayon kay Sara Duterte. Isang tabi ba namin ang katotohanan na patuloy na lilitaw at lulutang ito Politika, ambisyon. Chis Escudero, pinag-usapan natin yan last week. I want to be president. Nakakita niya, ang makakalabang ko lang naman dito sa pagka-vice presidente for a while ay ay move. May ambisyon din Kita mo kung makakapit parang tuko parang linta. Kahit saan pumunta si Sara Duterte, nandoon ito. Robin Padilla. Amy Marcos. Si Amy, survival na lang ang kanya riyan. Wala itong mapupuntahan kundi survival ng kanyang political career. Ang dynastiya ang nagpapatakbo at sumisira sa bansa ngayon. Very evident sa mga nangyayari sa kasalukuyan sa Senado. Nakita naman ninyo, etong sagupaan na ito matindi, tumitindi. Nagsimula noong last year, 2023, 2024, naging matindi to the extent na humihiti talaga ng droga. Rodrigo Duterte may sabi niyan, magbitaw ka na sa trabaho mo, hindi ka tama sa magiging presidente. Baste Duterte. Wala kang alam sa magka-presidente. Sara Duterte. Lahat ng ito labang kay Marcos. So itong labanan ng dalawang ito, suportado nga ng cronies, suportado ng mga oligarchs, pera ng mga ito, at sa panig ni Sara Duterte, suportado ng China. Kaya mga style na ngayon, kung titingnan nyo maigi, at meron kayong kaalaman sa political operations na isinasakatuparan ng China upang manatiling kubkub ang mainland China ng ideolohiya ng komunismo, propaganda, at saka maraming iba pang mga elemento ng komunista nasa operasyon at style ngayon ni Sara Duterte. Hindi siya nangangampanya sa Pilipinas ngayon, kundi doon sa alam niyang mga captured audience. Alin ang mga ito? Ito ang mga OFW sa bansa. Doon siya nagkakalat ng mga kasinungalingan. Like kagaya noong sinabi niya sa Malaysia, yung tatlong mga kandidatong senador na nasa 34th place yata, etc. Pero kasama daw dapat doon sa Magic 12. Kaya lamang dinaya. So itong mga ito ay nagbabatuhan ng kanilang mga baho. Faction ni Duterte, faction ni Marcos. Mga pamilya ng mga Duterte, kanya-kanya ng mga papel na ginagampanan. Umabot na sa boiling point. Umabot na sa paghayag mismo ni Sara Duterte. Ano sabi niya? I want a bloodbath.
ang dalawang partido na ito na pangunahing dynasty sa bansa nagpapairal ng authoritarian system ng kanilang pamamalakad sa kanilang grupo. Kasama na riyan ang revisionism ng dalawa. Itong revisionism sinimulan ito ni Marcos. Siya ay nung sila'y naka-exile dito sa Amerika, kumuha pa ito ng propaganda company. Ano ba yung propaganda ngayon? Doon sa Britanya para mapaganda ang kanilang pangalan ng mga Marcoses. Revisionism, pagbabago ng kasaysayan, pagpapabango ng pangalan. Ngayon, ito naman ay ginagamit ni Sara Duterte. Tatay natin ito, si Tatay Digong, kinidnap siya ng administrasyon kaya nang turoon sa Dahig. Kung anong ginamit ni Marcos noon ay ginagamit ngayon ni Sara Duterte. Sa ilalim ng kamay na bakal, authoritarianism, implementasyon ng revisionism, maipaniwala sa taong bayan sa paulit-ulit na kasinungalingan na ito na ang katotohanan. Tayo namang mga mamamayang Pilipino na nahirati na sa soap opera. Alam mo, masaklap nito kung manonood lamang tayo ng soap opera drama, okay tayong umiyak. Umiyak tayo sapagat nakakaiyak yung pinanonood natin drama. O kaya tumawa tayo, humagalpak tayo sapagat nakatatawa ang plot ng drama. O kaya magrebelde tayo sa loob ng ating kalooban, soap opera, sapagat nakarebelde ang pinanonood natin. Gawin natin hanggang kaya natin gawin in the confines of our homes. Sapagat ang reaksyon natin, personal lang naman, drama lang ito Pero iba kapag ang pinag-uusapan natin ay ang politika sa bansa. Sabagat ito'y hindi lamang confined sa loob ng bahay, kundi ito'y apektado ang mga mamamayan, especially kung ang soap opera drama na ito ng mga politika, ng mga politiko, ay nakalalabas sa tahanan natin at naapektuhan ng nakararami. Ito ang evils of democracy. Itong mga dinastiya na ito na kinukopya ang soap opera dramas ng bansa. Marami tayong mga supporting actors, kayo riyan na mga naglipa na sa kalsada. Mga supporting actors nitong mga kontrabida sa demokrasya. Ngayong mga panahon na ito, simula nung 2 days ago, sabi natin, balikan natin tanaw ang ating mga nagbuwis ng buhay. Philippine Independence Day. 1946, almost 80 years na. 80 taon na tayo na nagtatamasa ng demokrasya. Dalawa ng saligang batas ang ating ikinabuhay. 1946 Constitution, 1987 Constitution. Sabi ng mga constitutionalists, yung huli ay pinakamaganda na halimbawa sa Asia ng isang demokrasya. However, sad to say, nandoon din si Manuel Quezon. I prefer a government run like hell by the Filipinos. Maganda sana. A true nationalist, a true patriot, prefer a government run like hell by Filipinos. Kaya lamang ang hindi na makita sa pananaw ni Manuel Quezon na mag-iiba ang takbo ng politika sa bansa. During his time, it is idealistic na sabihin, it is, I prefer a government run like hell. Sabagat siguro at the time, gusto natin kumala sa Amerika, gusto natin maging independyente. So patriotism ang ating paghahangad. Ang hindi natin alam, pagkatapos ng unang bahagi ni Ferdinand Marcos Sr. ay maging fake democracy na ang Pilipinas.
Ano ang mga sumisira, nagwawasak ng tunay ng demokrasya natin sa bansa? Marami. Sa kamagitan ng maniobra ng mga politiko, dynasties, sa tulong ng mga cronies, sa tulong ng mga oligarch, wala na talagang direksyon kundi pagwasak ng demokrasya sa Pilipinas. At ano ang epekto nito sa ating taong bayan? Pakinggan po natin maigi sapagkat tayo ito. Tayo. Kayong mga nandiyan sa Pilipinas, very specially. Itong pamamayagpag ng mga dynasty, Marcos at saka Duterte, with special mention sa mga Duterte sapagkat ito, tingnan ninyo mapanganib ang grupo na ito. Sapagkat sila ay hindi lamang influensyado domestically, ang influensya nito ay internationally, at ang masama nito, influensya ng Chinese Communist Party. Kaya itong dynasty na ito sa panig ng mga Duterte ay panganib sa mga mamamayang Pilipino. Number one, sabagat yung tunay na katotohanan sa tulong ng mga trolls, ng mga vloggers na nagpapalaganap ng fake news, yun ang ating kalaban numero 1 riyan, fake news. Yung mga maling pulisiya of people who are in the government, yung mga maling mga pulisiya nito ay hindi nalalaman ng taong bayan because of fake news. Yung mga corruption ay natatabunan dahilan sa ang away between two giant political dynasties. At higit sa lahat yung ating mga institusyon ng demokrasya, Department of Justice for example, ang mga courts natin, hindi maka-function freely. Kaya nananaw, tumingin ang ating mga biktima ng AJK sa International Criminal Court sapagkat hindi magampanan ng ating local justice system ang kanilang trabaho. Bakit? Sapagkat may kamay, may clout ang dynastiyang politikal diyan sa Pilipinas. Nakakita ninyo ang extrajudicial killing. Kontrolado ng mga Duterte, kontrolado ni Tatay Digong. Ang mga appointees niya sa ombudsman ay hindi pwedeng pumalag. Sabagat totoo man sa hindi, ang mga sabi na asyerto, patay ka pag sumalungat ka sa kagustuhan ni Tatay Digong. Iyan ang clout ng political dynasty. Kaya yung pagpapairal ng mga batas, wala riyan eh. Kung ano ang idikta ng dynastiya sa mga korte, sa judicial system as a whole, yun ang masusunod. Pumunta ka man sa Supreme Court, nandoon ang mga appointees, wala rin mangyari. Magpalusot ka man ng mga droga sa Bureau of Customs, wala rin mangyari. Bakit? Sabi ni Antonio Trillanes, ang mga pinuno nito, sabi ni na asyerto at kung sino pang mga testigo sa ICC, ang mga pinuno nito ay anak ni Duterte, Congressman Pulong Duterte. Yun ang mga nasa balita natin. So paano mong maipairal ang hustisya rito? Paano mo mapuputol ang corruption dito? Nakakita naman ninyo yung mga magnetic lifters. Ano ang nangyari roon sa ito yung mga hantad na mga pahayag sa mga hearings ng Kongreso? Kung sino pa ang nagsagawa ng raid, sila pa ngayon ang nabilanggo. So yung demoralized na mga miyembro ng tagapagpatupad ng ating batas, walang magawa. Dynasty. Dagdagan pa natin ang ikalawang demonyo sa demokrasya. The evils of democracy. Number one, yung ating mga politiko itself. Number two, yung mga supporters nila.
Ito yung mga naghahasik ng lagim sa soap opera dramas. Yung mga trolls, yung mga bloggers, yung mga endorsers, yung mga fake media. Hindi natin masisisi. Ano nga yun? Sabi ng isang aso na yun. Nandito pa ba? Wala na. Wala na yung aking... ito, pakinggan ninyo. Kung tayo nagsisinungaling rito. Ang ikalawa sa demonyo. Walang problema sa akin na tayo tawagin demokrasya. ng online trolls as long as kumita ako. Walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. Marami ang mga gumagawa nito. Yun ang mga mapanganib na nagwawasak ng demokrasya sa bansa bilang tagasunod ng mga political dynasties. Sabi ko na nga, hindi makararating sa International Criminal Court ang issue ng EJK kung reliable ang ating judicial system sa bansa. Bakit nagkakaroon? Because of the evils of democracy. Yan ang dynasty ng bansa. Well, sabi ko na nga sa inyo kanina, nagsimula lamang ito sa panahon ng matandang Marcos. Nakakita, kumbaga sa pag-aaral, maganda pala itong bagong edukasyon na ito eh. Ituloy na natin. Nandiyan ang destruction and demolition na hatid nitong mga dynasties na ito. Kaya ano ang ating dapat gawin, mga kababayan kong minamahal? Ang ating kasalukuyang sitwasyon, sabi ko na nga, ay nasa boiling point. Hindi lamang influensya ng mga dynasty sa taong bayan. Pwede nating isantabi ito ang kahirapan. Anyway, nababayaran naman sila tuwing eleksyon. Sanay na ang mga ito eh. Masaklap man na alagatain, pero yun ang katotohanan. Dahilan sa indoctrination ng mga political dynasties na sanay ang ating mga kababayan, mga Pilipino. Pero ito na umabot mismo sa mga sensitibong sangay ng pamahalaan like the legislative division of government. Mapanganib na ito. Unang-una, lalong napapalayo yung mga pagdetalye ng mga bawal sa ilalim ng provision ng ating saligang batas ng Pilipinas laban sa dynasty. Wala nang pag-asa. Kung ang nakikita natin ngayon na pagbigay ng proteksyon ng Senado sa isang political dynasty, ano pa ang pag-asang makikita ninyo sa mga dapat na trabaho ng ating legislative Department of Government na balangkasin upang maipairal ang pagsagupa sa dynasty sa bansa? Sabi ko na nga kanina, yung ginawa ni na Marcos nung araw ay mas matindi pang ginagawa ngayon ng mga Duterte. Kahit nandoon sa loob ng ICC si Rodrigo Duterte, ang kanyang kalamay, kagaya ng mga mafia. Kagaya dyan sa New Bilibid Prison. Yung mga drug lords nasa loob. Nakita naman ninyo mga nakalipas na kasaysayan ng New Bilibid Prison. Yung mga drug lords nasa loob, pero ang mga pumapatay nasa labas. In the same manner na ang inyong dating presidente nandoon sa Hague, pero ang mga galamay ay naandyan sa Pilipinas. Ngayon, ang bigyan natin ng matinding pananaw ay kung ano ang ating dapat gawin dito sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Sabi ko na nga, kumbaga sa cancer, naging talamak na. Dati doon lamang sa bahagi ng katawan na pwede pang i-chemotherapy
Pero ngayon, talamak na, nandulo na sa puso yung cancer eh. Mahirap nang i-opera sabagat matindi na ang kalalagayan ng katawan. Lalo pat higit na confused na ang taong bayan. Mabuti pa ang soap opera nung araw, kahit medyo melodramatic yung mga unang bahagi. At least alam natin at the end mananagumpay yung bida. Di ba? Ganyan ang istorya natin. Soap opera. Dear Eddie, ako po ay isang byuda. Gano'n, di ba? Pero pagkatapos ng soap opera, 30 minuto ng iyakan, pagdating sa dulo, panalo ang bida. Talo ang mga kontrabida. Pero ngayon, malabo. Bakit? Tandaan ninyo na, sabi ko na nga, yung dynastiya na nagpapatakbo ngayon sa bansa, umabot na sa sukdulan na mismo ang taong bayan na ang kanilang kasama. Magtakan mo, Sara Duterte saan pumunta? Pumunta sa Saudi Arabia. Pumunta sa Netherlands. Ngayon sa Malaysia, ano ang mga tinatarget nito? Mga Pilipino. Huwag kayong maniwala na nandoon siya para lamang sa kung anong minor incidente. Nandoon para paghandaan ang kanyang hinaharap. Bakit itong si Chis Escudero ay nagmumukhang panig kay Sara Duterte? Balikan ninyo ang aking insights last week. Maliliwanagan kayo. Ang soap opera sa politika ngayon ay long-term planning and execution. Kaya ang epekto nito, democratic erosion, pagkawasak ng demokrasya natin, asahan na natin. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi gagalaw, kung hindi magsasagawa ng hakbangin, magpapatuloy ito sa kanyang pagbagsak. Ano nangyari doon sa June 10, June 11, June 12 ng mga activities natin? Ito ba ay kalahating luto? Ito ba ay pahapyaw na luto? O ito ba ay silakbo lamang ng damdamin? Etong mga nagaganap ngayon sa Senado ay nasa crucial na bahagi ng political dynasty operation. Etong impeachment ni Sara Duterte ay hindi ito for the people, of the people, and by the people. Kung paniniwalaan natin ang mga fake propaganda, paniniwalaan natin ang mga trolls, alam mo, masingit ko lamang. Itong nakalipas na 5 araw, simula noong Lunes, in-scan ko lahat ng mga posts sa Instagram. Tinitingnan ko yung mga short posts. Ang tawag nila ron, yung mga reels. Kung mapupunan ninyo mga kababayan ko sa Instagram, kung mapupunan ninyo, nakararami rito, majority rito, ay mga propaganda materials ni Sara Duterte at ang Duterte family. Lumalaga nga, kinumpara ko itong 5 days na ito ngayon as against 5 days of May last month. Mas marami ngayon ang mga propaganda reels for the Dutertes kaysa sa noon. Kagabi lamang tinitingnan ko sa mga reels, 7 out of 10 ay propaganda materials ni Tatay Digong. Kaya nakikita naman ninyo kung gaano gamitin ni Sara Duterte si Amy Marcos. Sabi niya, ang kapatid mo ang nagpatapon ang nagkidnap sa akin, tatay, at nagdala sa Hague.
ikaw ang magbabalik sa tatay ko sa Pilipinas. Sara Duterte to Amy Marcos. Palakpak naman si Amy. Dahil dyan ninyo makita ang mga labanan ng mga dinastiya sa bansa. Ngayon, the attack dogs sa government ang mas mapanghanib. Sino ang mga attack dogs na ito sa gobyerno? Ito po yung mga senador ninyo ngayon. Sad to say, nakalulungkot, at tingnan ninyong maigi, na yung mga senador in particular, wag na muna yung Congress natin. Pabayaan muna natin ang Kongreso. Some other time in the future pag-uusapan natin. But today, pag-uusapan natin ang Senado. Sa issue na ito na umabot na sa boiling point ang problema ng dynasty sa bansa, na kung saan mismo ang legislative department, particularly ang Senado, ang tila nabulaga na rin. Kung makikita ninyo, sila ngayon ang attack dog, sila ngayon ang mga kontrabida sa issue ng demokrasya sa bansa. Huwag na yung impeachment per se. Issue ng demokrasya ang pinag-uusapan natin. Sabi ko na nga kanina, kailangan patunayan natin na hindi fake ang demokrasya natin sa bansa. So yung mga attack dogs ngayon natin, the Senate mismo, nagbibigay na ng makulimlim na kalangitan para sa mga tunay na nagmamahal ng mga Pilipino sa bansa. At akin mo kung mismo itong mga nasa Senado mismo. Ako sana ay okay na sa akin kung si Bato de la Rosa o kaya si Robin Padilla, at least minority itong dalawa. Bayaan mo silang magbubunga nga. Total, alam naman natin na sila ay hindi para sa mga Pilipino, sila ay para sa mga Dutertes. Pero yung makita nating talamak na, including the Senate President na, ang tila bias na ang pagkilos. Nakanganib na tayo. Boiling point situation para sa demokrasya ng bansa. No more for the people. No more of the people. No more by the people na. Mismong Senate President. At tingnan ninyo ano yung mga nakalagay ditong mga pangalan. Sa butuhan lamang makikita ninyo sino ang para sa inyo, sino ang hindi sa inyo. Tinitingnan ko itong listahan ng mga senador natin. Francis Escudero, ambisyosong maging presidente, nakita ang bentaha na kumapit kay Sara Duterte, at least vice-presidente siya uli sa kanyang ambisyon sa 2028. Kagaya ng ambisyon niya noong 2016. Sabi nga ng kanyang tatay, ang aking anak na ito, sabi ni Sara Escudero, during my time, may ambisyon talaga ito sa politika. As early as age 17, gusto nang dumawdaw. Francis Escudero, ang ating isa sa mga attack dogs ngayon ng demokrasya sa bansa. Alan Peter Cayetano. Ito kilala na natin ito Para itong Hunyango rin. Para itong si Francis Tolentino. Salamat sa Diyos at nakaltas na. Junggoy Estrada. Ang aking nasipayo rito, okay na itong si Robin Padilla, wag na, pabayaan mo na. Bongo, mag-ingat kayo riyan. Hindi mo malaman ang sisid nito, pero ito'y tandaan ninyo, siyang right hand ni Rodrigo Duterte ni Tatay Digong. Bato de la Rosa, pabayaan ninyo. Rodante Marculeta, wag ninyong asahan ito. Isa ito sa mga sabihin nating attack dog diyan sa Senado. Camille Villar, Lito Lapid, Amy Marcos,
mismo ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, sa ugaling Pilipino ay hindi ito pwedeng mangyari. Pero sa ugaling politika, dinastiya ng pamilya, malamang na ito ay isa sa mga prioridad. Itakwil mo ang kapatid mo kung ang iyong sariling personal na kapakanan sa politika ang nasa sa panganib. Ganyan, karupok ang demokrasya natin sa ating bansa ngayon. Mark Villara, wag na kayong umasa. Joel Villanueva, masyado akong nasipayo dito sa mahama na ito. Kaya kung titingnan ninyong maigi, tayong mamamayang Pilipino na lamang ang huling pag-asa ng demokrasya sa bansa. Mauulit pa kaya yung ating People Power Revolution noong 1986? Baka yun lamang ang ating pag-asa. Baka yun lamang ang ating kailangang sandalan. Baka yun lamang ang pwede natin pag-ipon-ipunan at simulan ng isang pagsindi ng ilaw sa kalagitnaan ng kadiliman. We, the people, siguro kailangan ay pagyamanin natin ang mga natitirang yaman ng demokrasya sa bansa. Siguro kailangan nating itatag ang isang malakas, matibay, at dedikadong mga kasama sa panibagong pagsisikap ng kalayaan para sa bansa. Kung ang mga corrupt officials natin ay namamayagpag at still naglilipa na sa kalsata, walang pag-asa ang demokrasya sa bansa. Mananatili na babagsak ang kalalagayan ng Pilipinas. Only sa magitan lamang ng pagkakabilanggo ng mga taong nagkakasala sa ating kapwa at sa ating pamahalaan ang maaaring sandalan ng ating desisyon kung ito ba ang dapat kung hindi sa pamamalakad ng ating lipunan at ng pamahalaan. When corrupt government officials start going to jail, siguro we can start trusting the government again. Yung ating pagbabago sa saligang batas, amendments of the Constitution na proposal ng ilan sa mga grupo natin, para sa akin, nabasa ba ninyo? Para sa akin, malayo itong mangyari. Ikalawa, I will not recommend dito sa constitutional amendment na ito. Ang sinasandala nila ay yung tinatawag na People's Initiative. Magsimula sa taong bayan, paperma tayo, constitutional amendment. Mahabang proseso. At walang kasiguruhan ito na mapapasakamay ng tunay na mga patriotikong Pilipino ang pagbalangkas sa panibagong mga proviso ng saligang batas ng Pilipinas. Sabi nga ng mga international constitutionalists, there is no problem with Philippine Constitution, 1987. One of the best in Asia or probably in the world. The problem lies in the hands of those implementing the Constitution of the Republic. Kaya yung mga initiative, wag na yun. Baka naman iba na ang mga papasok na. Remember, mismong Martin Romualdez ang nagpaano niyan, ginastusan ng milyon-milyon para lamang isulong ang constitutional change. Kaya lamang, sabi ko na nga, ang politika natin dyan ay may cancer ng mga dynasties. At anumang mga pagbabago sa saligang batas ay magbibigay ng panganib sa kabuuhan ng pamahalaan sa Pilipinas. So wag nating intindihin itong mga ikinakalat na People's Initiative para lamang sugpuin ang korupsyon sa bansa. Ang kailangan natin pagtapunan ng pananaw kung papaano mauusig itong mga tao na ito
na mga kontrabida sa soap opera drama mismo ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Lahat ng mga aktor at kontrabida rito kasi ay may kani-kanilang mga ambisyon sa politika. May kani-kanilang mga proteksyon sa kani-kanilang mga dinastiya. At may kani-kanilang mga ambisyon na palaguin ang kanilang mga dinastiya. At may kani-kanilang mga hakbang na ginagawa ngayon upang mapayaman, maikalat sa kanilang mga cronies at mga oligarke ang hanap buhay nila sa politika sa bansa. Yun ang panghanib. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong fake democracy sa bansa. Yun ang dahilan kung bakit lumalaganap sa kasalukuyan walang checks and balances na ipinaiiral mismo ang ating taong bayan. Kaya lumalaganap ang peke na demokrasya. Nahirati ang mga Pilipino na manood ng soap opera dramas. Kaya akala nila yung mga nangyayari sa politika ngayon ay hindi apektado ang iba kundi sila lamang. Unfortunately, ang soap opera drama na ito na sinabi ko nang umabot na sa sukdulan ay kailangan ng tapyasan. At ang makagagawa lamang nito ay ang taong bayan na tunay na nagmamahal, nagmamalasakit sa ating bansang tinubuan. Huwag nating kaligtaan, for the people, of the people, and by the people. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, nasa inyo na po mga kababayan ko. Ilang Sabado na, ilang araw na nating tinatalakay ang bagay na ito, hoping na baka umabot na sa puso natin ang ating mga panawagan, makagawa tayo ng hakbang na kailangan para sa hinaharap ng ating bayan. Bayan Pinas para sa mga Pilipino. Saturday Live. Well, sabi ni Maring Mirna, ang chronic cancer ay may end stage. Gaano mang kalubha at kalakian, mafia lahat